ang tala'y aming nakita, kaya't kami nagsipunta upang sa puon sumamba. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Jesus ay ipinanganak sa Bethlehem ng Judea noong kapanahunan ni Haring Herodes. Dumating naman sa Jerusalem ang ilang pantas mula sa silangan at nagtanong-tanong doon, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang tala at naparito kami upang sambahin siya. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya'y naligalig, gayon din ang buong Jerusalem. Kaya't tinipon niya ang lahat ng punong saserdote at mga eskriba sa Israel, at itinanong sa kanila kung saan ipinanganak ang Mesiyas. Sa Bethlehem po ng Judea, tugon nila. Ganito ang sinulat ng propeta, at ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi nga huli sa mga pangunahing bayan ng Judea, sapagkat sa iyo lilitaw ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Nang mabatid ito, lihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas, at itinanong kung kailan lumitaw ang tala. At pinalakad niya sila patungong Bethlehem, matapos pagbilinan ng ganito, humayo kayo at inyong hanaping mabuti ang sanggol. Kapag inyong natagpuan, ibalita agad ninyo sa akin upang ako ay may makasamba sa kanya. At lumakad na nga ang mga pantas. Muli silang pinangunahan ng talang nakita nila sa silangan, hanggang sa sumapit ito sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Gayon na lamang ang galak ng mga pantas nang makita ang tala. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ng kanyang inang si Maria. Lumapit sila at nagpatira pa at sinamba ang bata. Binuksan nila ang kanilang mga sisidlan at inihandog sa kanya ang dala nilang ginto, kamangyan at mira. Nang sila'y pabalik na, sinabi sa kanila ng Diyos sa pamamagitan ng panaginip na huwag na silang babalik kay Herodes. Kaya nag-iba na sila ng daan pauwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin,
Magsiupo muna tayong lahat. Ang ating minamahal na Rektor at Kura Paruko, Reverendo Padre Jade Likwanan, mga kapatid na pari at diakono, mga religyoso at religyosa, mga deboto ni Jesus Nazareno, mga minamahal kong kapatid kay Kristo. Ang Epipanya na ating ipinagdiriwang ngayon ay kapistahan ng pagpapahayag. Ipinapamalas ng Diyos ang kanyang pagmamahal at pagliligtas sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Hindi lamang sa ilang mga tao, kundi sa lahat ng mga bansa. Sa unang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías, narinig natin ang masayang paanyaya. Bumangon ka, Jerusalem, at magliwanag na tulad ng araw. Nililiwanagan ka ng kaningningan ng Panginoon. Si Jesus na ilaw ng mga bansa ay naparito upang liwanagan tayo at gawin rin tayong liwanag ng daigdig katulad niya. Si Kristo ang ating liwanag at dapat din tayong tumindig at magliwanag bilang pagtulad sa Kanya. Ngunit kapansin-pansin, ng liwanag na ito ni Jesus ay hindi sumisigaw. Hindi ito nangingibabaw. Hindi ito nakasisilaw. Ito ay marahang nagniningning sapagkat sapat upang akitin at gabayan ang mga taong handang maglakbay sa dilim. Ang liwanag ni Kristo ay maningning, ngunit tunay na mapagkumbaba. Akpang-akma sa temang napili natin para sa darating na traslasyon. Dapat siyang itaas at ako naman ay bumaba. Sa Ebanghelyo, makikita natin ang mga bumisita sa banal na sanggol na madalas nating tawaging tatlong hari. Ang totoo, hindi talaga sila mga hari, kundi mga pantas mula sa silangan. Hindi sila bahagi ng bayang Israel. Sila ay mga hentil, mga dayuhan, mga taga-masid ng bituin, mga taong naghahanap. Hindi nila batid ang kabuuan ng plano ng Diyos. Ngunit nagtiwala sila sa mga propesiyang nanggaling sa isang malayo at maliit na bansa at naglakas loob silang sundan ang tala na kanilang nakita para hanapin ang isang bagong silang na hari. Dahil dito, dinala sila ng tala sa isang munting sanggol, hindi sa isang palasyo, hindi sa isang trono, kundi sa isang payak at tahimik na tahanan. Ang mga pantas
ay nagdala rin ng mga regalo, ginto, kamanyang, at mira. Madalas nating pagnilayan ang kahulugan ng mga regalong ito. Ginto para sa hari, kamanyang para sa Diyos, at mira para sa magdurusa. Ngunit ngayong araw, nais kong pagtuunan natin ng atensyon ang isang bagay na madalas nating hindi napapansin. Hindi binanggit sa Ebanghelyo ang pangalan ng mga pantas na nagbigay ng mga mamahaling regalong ito. Alam lang natin ang kanilang mga pangalan batay sa ibinigay ng tradisyon. Ngunit kung babasahing mabuti ang Ebanghelyo, ang mga regalo nila ay walang mga gift tag, walang nakasulat kung sino ang nagbigay. Walang palamuting nagsasabing, ito ay mula sa akin. Siguro kung tayo pa ito, palakihan natin ang pangalang nakasulat. Ngunit hindi ganito ang mga banal na pantas. Tahimik silang naghandog at pagkatapos ay tahimik rin silang umalis. Mga kapatid, pansinin rin natin na ang mga regalo ng mga pantas ay hindi tungkol sa nagbigay, hindi tungkol sa kanila. Sa halip, ibinubunyag ng mga regalong ito kung sino ang sanggol na tatanggap at ipinapahayag ang kanyang pagkahari, pagka-Diyos at pagka-Mesiyas. Ang sentro ay hindi sila, kundi ang sanggol. Hindi ang naghahandog, kundi ang Panginoon na hinahandugan. Mga kapatid, dito pa lamang ay malinaw na ang mensahe ng Epipanya. Ang Diyos ay nagpapakilala sa atin, hindi sa pamamagitan ng kapangyarihan ng mundo, kundi sa landas ng kababaang loob. At ang kababaang loob na ito rin ang inaasahan sa atin bilang mga tagasunod ni Jesucristo. Dapat siyang itaas at ako naman ay bumaba. Mga salitang hango kay Juan Bautista, ngunit mga salitang pinakaganap na isinabuhay ni Jesus, lalo na sa anyo ng Nazarenong pasan ang krus. Dito sa Quiapo, araw-araw nating nasasaksihan ang mga debotong handang maglakad, mag-alay, magtiis at magsakripisyo. Marami sa inyong mga deboto ay walang pangalan sa mata ng lipunan. Walang magagarang titulo, walang pagkilala, ngunit ang inyong pananampalataya ay malinaw na malinaw. Ang inyong pag-ibig sa Panginoon ay hindi kailangang ipangalandakan. Tahimik na nagbibigay, nagpapasalamat, nagmamahal sa ating Poong Jesus Nazareno. Kapag humahawa kayo ng lubid ng andas, hindi ninyo hinihiyaw. Tingnan ninyo ako.
Kapag naglalakad kayo ng nakayapak o paluhod, hindi ninyo sinasabi, purihin ninyo ako. Ang isinisigaw ng puso ninyo ay iisa lamang. Si Jesus ang dapat itaas. Ito ang diwa ng Epipanya. Ito rin ang diwa ng ating debosyon sa Poong Jesus Nazareno. Ito rin ang patuloy na paanyaya at hamon sa bawat isa sa atin. Dapat siyang itaas at ako naman ay bumaba. Hindi lamang ito magagandang pananalita. Ito ay panawagan sa pagbabagong loob. Bumaba sa yabang, bumaba sa galit, bumaba sa pag-aakalang tayo ang sentro. At sa pagbaba nating ito, si Kristo ang unti-unting itinataas sa ating buhay. Mga kapatid, ang mundo natin ngayon ay sanay sa mga regalong may pangalan, may label, may brand, may credit, may tag, may presyo pa nga kung minsan na kunwari ay nalimot lang alisin. Ngunit ang tunay na debosyon ay marunong magbigay ng hindi kailangang makilala, marunong maglingkod ng hindi naghahanap ng papuri, marunong umibig ng hindi humihingi ng kapalit. Sa pagdiriwang natin ng Epipanya sa loob ng ating nobena sa Poong Jesus Nazareno, hilingin natin ang napakahalagang biyayang ito, kababaang loob at ang dalisay na pagmamahal at pagdidebosyon na hindi tungkol sa atin, kundi tungkol sa Kanya. Hingin natin ang tulong ni Maria na huwaran ng pagpapakumbaba at ng ating patron dito sa Quiapo na si San Juan Bautista. Dapat siyang itaas at ako naman ay bumaba. Amen.